ating Apo Conchi. Papuri at pasasalamat sa iyo. Kay inam ng nilalaman, itim. Kung at tuwirang naramdaman, kay sarap pakinggan. Sino nga ba ang walang pinagdaraanan sa mga lingkod na turingan? Kung papaano kayong mga ordinaryong nilalang, normal na nabubuhay, may mga pinakikibakahan, may mga pagsubok sa buhay, may mga pinagdaraanan na balakid. Din ang mga naglilingkod. Buhay ba ang Diyos? Ngunit dyan mo napapatotohanan bilang anak ng Ama kung paano siya kumilos at kung ano ang kaloob niya sa oras ng mga may pinagdaraanan sa buhay. Kaya't napakahalaga ang maramdaman ng Diyos na buhay. Napakahalaga ang nakakilala sa Diyos na buhay. Napakahalaga ang Espiritu Santo ay makilala ng tao. Bagamat wala siyang kamukha, wala siyang itsura, wala siyang butot laman, subalit napakahalagang madama ng tao. Paano siya mararamdaman? Sa puso ng katauhan. Buhay ba ang Diyos? Sino ba ang hindi nalungkot? Meron bang taong normal na hindi nalungkot? Sino ba ang hindi nagutom? Meron bang taong normal na hindi nagugutom? Lahat na ito nararamdaman ng tao. Ngunit, lahat din na yan ay alam ng Diyos. Sino ba ang hindi niloko at hindi lolokohin? Tao. Niloloko. Ang Diyos. Niloloko. Naloloko. Subalit, hindi ganap magpapaloko ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Ang tao niloloko at naloloko. Ngunit ang Ama kailanman ay hindi
maloloko. Buhay ba ang Diyos? Kaya napakapalad ng nakikipagtotoo, damang-dama sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Kaya kung noon, nasasabi ninyong sumasamba kayo sa Panginoon, ngunit hindi nyo palubos alam kung paano pagsamba, at ngayon, nang nadama nyo, napatotohanan nyo kung paano kasarap ang sumamba, sino ba ang masaya? Sino ang nasisiyahan? Di ba kayo rin? Di ba yung mga nagsasabing nakadama na? Totoong-totoo po, mga minamahal bilang tao sa oras pa na ito. Ito po ang dinadatal at sinisiwalat. Masarap maglingkod sa Diyos. Masarap madama ang Diyos. Masarap kilalanin ang Diyos. Masarap magpakatotoo sa Diyos. Ngunit habang ginagawa mo yan, may mga pinagdaraanan ka. Subalit sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, nandun pa rin ang tapang, ang lakas ng kalooban, ang sigla ng katawan, ang linaw ng kaisipan, ang pangunawa ng kaisipan, sapagkat nandyan ang Diyos na tinanggap mo para gawin niya yan sa'yo. Buhay ba ang Diyos? At yaon ang wala sa mga normal na wag naman po kayo magagalit at wag kayong masasaktan. Ang ibig sabihin na normal na mananampalataya, yung talaga namang lahat ng tao kapag natutong magdasal, nagdadasal, di ba? Kapag gusto magdasal, nagdadasal, di po ba? Ngunit iba yung naramdaman mo na siya sa puso mo. Iba yung nakilala mo at kinikilala mo pa. Iba yung napatotohanan mo ng buhay siya. Iba yun. Subukan ninyo, mga mahal ko. Iba talaga. Sapagkat kayo mismo magsasabing, kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Kapag nasa pagkatao ka, sa dating pag-iisip mo, kapag niloko ka, talagang nagpupuyos ang damdamin mo, di ba? Parang gusto mong pumatay, manakit, parang gusto mong gumanti, di ba? Ngunit kapag nasa Panginoon na po kayo, wala kang idadasal, wala kang papanalangin, kundi nawa, patawarin ng taong mga sa inyo'y nagpapahirap ng loob. Di ba ga? Totoo ba yan? At yan po ang dapat. Ipanalangin ang mga taong hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Buhay ba ang Diyos? At siyaon ang Kristo, dinulog niya ang mga taong hindi alam ang mga ginagawa. Buhay ba ang Diyos? Ngunit kahirap pakibakahan bilang tao. Dumarating yung aagawin ka. Sasabihin sa'yo ng kalaban, aba, ginagawa ka na lang luka-luka. Inuunawa mo pa, aba, lumabang ka naman. Hindi eh. Dahil hindi yun ang Diyos. Hindi ganun magsalita. Aba, sumosobra na sila. Ba, gumanti ka. Hindi eh. Dahil hindi yun ang Diyos. Maniwala ka, Eka, maniwala ka diyan. Maniwala ka, Eka, hindi totoo, Eka, yan, hindi totoo. Aba, ganun ba ang Diyos? Suriin mo muna. Kung totoo ba'y sinasabi ng kaliwa mo? Buhay ba ang Diyos? Ngunit kapag napatotohanan mo, buhay siya, totoo siya, ikaw mismo magtitibay na. Ikaw mismo ipagtitiwala mo sa kanyang lahat sa buhay mo, sapagkat yun ang gusto niya. At nang maibigay mo naman ang katapatan mo, ikaw mismo magsasabing, totoo pala ang kwento, mahiwaga ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Mula kay Juan. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Pagnilayan ninyo ang salitang ito upang
sila'y maging isa. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin. Sa mga katwid, ang pangalang ibinigay ng Ama sa anak ay napakamakapangyarihan. At dinudulog naman ng anak na pangalagaan niya ang kanyang mga iiwanan. Sino ba yung mga iiwanan niya? Hindi bagat ng panahon ng nabubuhay ang Kristo at lilisan na sa mundo at magpahanggang ngayon ang mga naiwan at mabubuhay pa na mga naiwanan? Mga minamahal, sa Ama ang talino, sa Ama ang kapangyarihan, sa Ama ang kapahayagan, sa Ama ang katotohanan, sa Ama ang kabanalan, sa Ama ang kabutihan, sa Ama ang kapasyahan, sa Ama tanging sa Kanya lamang. Kaya't ihingi nyo ng tawad ang lahat ng kamalian, kalabisan at pagkukulang, mga kasalanan, ng buong kababaan at katapatan, at buong kababaang isuko ang sarili, at buong galak naman ninyong tatanggapin kung ano ang sinuko nyo, kayo rin ang makikinabang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Yaon ang pawang katotohanan. Pinangangalagaan ng Ama ang mga anak niya at di kailanman pinabayaan sila. Nagaganap lamang ang hindi naging ganap at napahamak ang mga anak. Yaong hindi sa Ama ay tumanggap. Yaong sa Ama ay di kumikilala. Yaong sa Ama ay nakalilimot sila. Yaong sa Ama ay di naghanap upang masumpungan na ganap. Subalit sa mga anak niyang tumatanggap, naroroon ang paglingap, naroroon ang pagmamahal, naroroon ang patnubay, naroroon ang pagkalingang walang maliw. Daranasin mo kung minsan umiyak ka para punasan niya, ampatan niya ang luha mo. Mawala ang pagluha mo at sabihin niyang, anak, tugot ka. Ang luha mo'y ipaparam ko. Matutugot pagluha mo. Ako ang alalahanin mo. Matigib ng galak ang puso mo. Mararanasan mo ang mahirapan upang masambit at mawika ng Espiritu niya. Anak, hirap mo ay ipaparang, kagaanan ay idaratal. Iyong tunay na mararamdaman sa lupa mong taglay-taglay, nakatawang naturingan na sinidlan ko ng buhay. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Magmithi kayong mangusap sa inyo ang banal na Espiritu. Magmithi kayong makadama sa hindi nyo nakikita. Magmithi kayong patuloy na maturuan ng mabubuti at pawang katotohanan. At kayo mismo ang lilisya sa di marapat nyong gagawin. Kung paanong tayo'y iisa, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Sa makatwid, hinihingi ng pagkakataon upang maganap ang nasa kasulatan, kailangang mayroon munang mangyari. Kailangan munang may matupad, may maganap upang mapatotohanan ng salita'y walang pagkabula. Taon man ang binilang, may kaganapan at matutupad pa rin yaong banal na salita, yaong inulat ng Amang Dakila, yaong pinahayag sa lupa, yaong ibinaba sa lupa, yaong pinabatid sa lupa. Sapagkat ang Ama ang kapasyahan at tunay na katuparan sa bawat kaganapan sa sandaigdigan. Sapagkat ang Ama ang may-ari ng buhay na siyang tanging nagpahiram
Kaya't batid naman niya lahat kung ano ang nagaganap sa mga anak niya. At kilala niya lahat yung anak niyang tumutupad at gumaganap. Nang naayon sa kanyang kalooban at di nang naayon sa kanilang kalooban. Nang naayon sa kanyang kagustuhan at di naayon sa kanilang kagustuhan. Nang naayon sa kanyang banal na salita at di naayon sa sanlibutan. Yaon ang Ama. Kaya naman, ang sumusunod at tumutupad, walang mapapahamak. Tunay na napapangalagaan at pinangangalagaan, bagamat may mga pinagdaraanan. Yaon ay patotoo lamang na may magagawa ang mahiwagang Ama at makapangyarihan na tanging bumubuhay. Ngunit ngayoy, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Sino yaong mga kinapupuutan ng sanlibutan? Yaong gumugusto sa kalooban ng Ama na nagmimithit, nagsusumakit, makatalim at makasunod ng ganang kanya't di ganang katauhan. Kaya naman, hindi lahat makakaunawa, hindi lahat ay tatanggap, hindi lahat ay magmamahal, hindi lahat ay makapangungusap ng naayon sa kanyang salita. Kaya't mapapalad ang patuloy na binabahaginan at totoong tumanggap, nagsabuhay na ganap at sinasabuhay pangganap na habang lumilipas ang maghapon at dumaratalang magdamag, patuloy na nararamdaman yaong Amang lumilingap na di kailanman nakalimot at lilimot. Sapagkat kung paano pinangangalagaan ang anak at natupad ang salita, pinangangalagaan din ang mga anak upang matupad ang salitang kayong lahat ako'y aaruga. At sa kabila man ng inyong mga pagdalisay, ako pa rin at ako nga, sapagkat ako ay ako noon pa man sa lupa. Kaya naman ang tuwirang sa akin gumaganap sa tungkulin at naayon sa aking kagustuhan. Ako naman ang umaaliw, nagpapagalak sa kanilang lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa kabila nga ng dusa at hilahin, naroon ang kasiyahan. Nandoon ang pagmamahal na damang-dama, katulad ng inawit na pangalagaan mo ang iyong mga lingkod. Gayon din ang hiniling ng Kristo, ang pangalagaan ang mga anak na ipinagkatiwala sa anak na dumudulog, magpahanggang ngayon sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili, upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. At yaon nga ang ginagawa ng mga anak na napilit hinirang. Tinatalaga ang sarili sa kapwa, binabahagi ang sarili sa kapwa, at sa Ama nagtitiwala na hindi sila pababayaan dito sa lupa. Kaya naman, kung paano binibigay ang sarili sa Ama, ang Ama naman ang tumutupad at gumaganap kung ano ang marapat sa bawat isa. Kaya't ang bawat isang nakatanggap ng katotohanan, nagliwanag ang kaisipan, nakaunawang tuwiran, patuloy na maliwalas ang pag-iisip habang sila ay tumatahak sa daigdig. At yung mga tuwirang nagpakatotoo habang nabubuhay, hindi nangadimlan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, sa tuwin ay pakatandaan. Anong kasamaan ang mananahan sa buong sanlibutan, na sa buong buhay ay di ito kakalusin at idaratal
ang kapasyahan upang tapusin na ang kamalian. Ano naman ang mga pinagdaraanan ng mga anak ng Ama na tuwid at matuwid nilang tinatahak ang layon at nasa niyang daan ng katotohanan, na hindi pinalaya at ibinigay ang karapatan nilang mabuhay ng payapa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Sa Ama niyo lamang masusumpungan, tibay at lakas ng kalooban, maging ang pangunawang tunay, sa Kanya rin lamang ito magmumula. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Unti-unti mauunawaan mo ang kahulugan ng banal na salita. Hindi man pagdaka, karakarakat, mabilis na unawa ay sumaiyo na. Sa bawat araw na pagmimithi mong matutunan ang kalooban ng Ama, makilala kung sino siya, sumunod sa kagustuhan niya, at magtiwalang tapat sa Kanya. Sa hindi namamalayan, ang dating karupukan mo'y napatatatag niya, ang dating kahinaan ng loob mo'y napalalakas niya, ang dating lalampalampang katawan mo'y pinatibay pinalakas niya, ang dating magulong isip mo pinayapat pinatag niya, ang dating walang laman na puso mo kundi galit, tinanakit po, tinggit, selos sa kapwa-tao, binigay niya ang pagmamahal at nadama mo yaon, kaya't naiba't na bago ang kalooban mo tao. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama nga ang katotohanan at buhay, siya ang lakas at kalasag ng sinuman. Sa Kanya, ilaga kang hinaing, maging tapat sa paglapit, kailan may di pababayaan na malugmo at mawara. Yung puso mong sa Kanya ay ipinagkatiwalat, tumanggap sa Kanyang ganap. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Paano mo ba napapatutuhanan ang pagkilos ng Ama sa mahiwagang gawa niya? Doon sa hindi mo inaasahan, kumikilos siyang mainam. Doon sa nakikita mo kung paano siya gumalaw sa buhay mo. Doon sa masurpresang kaganapan na hindi mo man alam paanong iyay sa iyo ay nakamtan. Doon sa napakahiwagang, sa nararamdaman mo, siya lamang ang inasahan mo, nakalaya ka na tuwiran. Gayon ang kapangyarihan ng Ama. Ganyan niya pinagkatiwala sa anak. At kaya naman, lahat ng nagtiwala rin sa anak, nakamtan nila. Di man lubos na katulad sa anak, sapagkat Diyos anak na turingan. Nakinabang sa kaloob ng dahil mga anak na natawag. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Ang kailangan lamang gaano man ang pagmimithi mo, tao, suriin at pakasuriin mo ng mabuti kung ito ba'y kalooban ng Ama't kagustuhan nga niya, at pagkatapos, hilingin mo ang mga sinyalis niya kung nararapat na itungay sa Kanya at ganap. Ipapakita niya kung papaano siya kumilos sa buhay mo bilang mahal na mahal niyang anak. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Ito po ang dinadatal. Hindi tayo matatawag na lingkod ng Diyos o sumusunod sa Kanyang kalooban kung wala tayong mararanasan
na buong kababaan at buong katapatan nating tinutupad, na yung alam natin na hindi na nga dapat gawin bilang tao, pero ginagawa pa rin natin bilang sa Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Ano yaon? Yung minsan hindi naman ikaw ang nagkasala, ikaw pa humihingi ng tawad sa kapwa mo. Lalo na't alam mong mataas, sapagkat para sa'yo, humingi ka man ng tawad sa Kanya, ang Ama naman ang nakakaalam kung sino may sala sa inyo. Ano ba namang nawala sa iyo kung ikaw humingi ng tawad, kung yun ang hinihintay niya, ikaw ang humingi ng tawad sa Kanya? Nakita ng Ama kung gaano ka kababa, at nakita niya kung gaano kataas naman yung siya nang may sala, siya pa ang gustong hingan mo ng tawad. Sa iyo walang nawala na nagpakababang humingi ng tawad, subalit doon sa taong nagkasala na alam mong siya mismo ay may sala, ngunit naghihintay na ikaw pang magpakababa sa Kanya, ginawa mong kababaan na lang alang sa Ama, sa iyo ang galak, hindi sa Kanya. Ano ba kung sabihin niyang, de sumuko rin siya. Samantalang, ang Ama naman nalugod sa ginawa mo, at siyang magbibigay galak sa iyo, at yung nagsabing, de sumuko rin siya. Totoong siyang may kasalanan. Na alam naman ng Amang hindi siyang may kasalanan, kundi yung pinagsukuan dahil mababa ang sumuko at ang sinukuan ay mataas, ang Ama pa rin ang siyang nagpapagalak. Buhay ba ang Ama? At siyon ay wala nga makatutupad ng labis at makatotohanan kung wala ang banal na Espiritu. Kaya naman yun ang napapatotohanan at patutong, daghahari ay banal na Espiritu, tulad ng kaganapan. Kay Pablo, nagpakababa pa, iniuulat kung paano siya tumutupad. Ngunit hindi maniwala ang lahat. Teka muna, sabi niya. Maaari ba akong magulat ng sarili ko? Kung bakit ako naglingkod, kung bakit ko ginagawa ito? Bagamat ayaw siyang bigyan ng pagkakataon, gayon din ang naganap sa isang Jesucristo na tumanggap sa buong mundo ng kaligtasan ng tao. Walang kasalanan, buong kababaan pa rin tinanggap ang mga nagkasala. Buhay ba ang Ama? Ngunit sa pananaw ng mga matwid sa sarili nila, anong sabi? Kung tunay kang anak ng Diyos, ba't di mo iligtas ang sarili mo? Kaya't magsasabi eka, gamutin mo ang sarili mo. At yan ang tao na hindi batid ang ginagawa. Ngunit ikaw na nakababatid sa ginagawa mo, sa kababaan ng loob mo, alam mong anuman ang isinukumot, pinagpakababa mo sa kapwa mo, tanging amang nakababatid, hindi bali na. Kutsain ka, tawanan ng kapwa mo, ay sumuko rin siya. Di siya nga ang may sala, di siya nga ang nagkamali, ano naman kung ikaw ay pagtawanan? Kung nalugod naman ang Ama mo sa pagpapakababa mo, bagamat wala kang sala, ikaw pa rin ang nanghingi ng paumanhin. Ang hirap sa mundong ito, yaon ngang kataasan ay di mawala-wala. Huwag lang pagtawanan ng kapwa, huwag lang hamakin ng kapwa, kahit alam niyang siya may sala, hindi siya susuko. Ba't ko susukuan? Di ako pinagtawanan at nalaman nilang ako talaga may mali. Bakit sa tao ka mahihiya? Bakit sa tao ka tatakot? Ang batid mong Ama, ang siyang nakakasurit, nakababatid kung sino ang totoo at hindi. Ano ba? Ano naman ang nawala sa iyo? Kung napagtawanan kang ikaw ang sumuko, samantalang nalugod naman ang Ama sa ginawa mong pagpapakababa. Siya ang hahatol, siya ang huhusga kung sino sa inyong dalawa na nagpakababa at bumaba sa kapwa na ang taong mataas na hindi magpakababa sa iyo, siya pa ang iyong ginawa ng kababaan. Mga minamahal, yan ang hindi kayang gawin ng tao. At kung ito lamang ang magaganap, wala nang magpapakataas. Tanda ng katauhan, tanda ng alam ng tao, huwag lang siyang mapahiya. Di baling itakwil niya sa kalooban niya
ang ama ang magsabi na hindi totoo yan, anak. Ginawa man ang kapwa mong nagpakababa sa'yo, bagamat wala siyang sala at ako nakakakita at batid ko ito, ako naman ang magpaparusa sa'yo. Alin ang mas maganda? Ang ikaw na nagpakababang nalugod ang ama sa'yo o yaong hindi makasuko-suko na sinukuan ng kapwa niya, nagpakababa ang kapwa niya, bagamat wala siyang sala, na siya naman ay pinarusahan ng ama. Kung matalino ka, pipiliin mo na ang tinawanan, pinagtawanan ka, tinamak ng kapwa mo at nasabing, sabi ko na, siya rin ang bababa, siya rin ang magpapakababa, siya rin ang susuko, sapagkat totoong siya may sala. Sabihin man siyang ikaw ang may sala at kung totoo namang nakita ng ama siyang may sala, siya ang hahatol sa inyong dalawa. Buhay ba ang ama? Kaya naman, matitibay ang loob ng mga taong nagpapakababa at sumusuko sa ama. Hindi nila lintanang pagtawanan sila ng kapwa nila. Ano ba? Nagpakababa ako. Ano ba? Bumaba ako. Marapat lang sapagkat walang tunay na dapat iluklok sa trono at magpakataas kundi ang ama. Buhay ba ang ama? Subalit ikaw, tao ka. Hindi mo tuwirang batid kung tama at tumpak nga yaon. Kung palagay ng kapwa mo, sila ang tama at ikaw ang mali, kung kababaan ng loob ay nasa iyo, ibigay mo pa rin. Doon makikita ng ama kung sino sa inyong mataas ang loob at kung sinong tunay na mababa. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya tulad ng tinuran, kutsain ka man ng sanlibutan, pagtawanan ka man ng sanlibutan sa ginagawa mong tama, sa tama mong ginagawa, ama ang nalulugod sa iyo, hindi ang kapwa mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, kaya't itatakwil ka ngayon ng sanlibutan. May mga katauhan pang ang nagaganap. Bateka, ako susuko. Siya sumuko dahil ako walang kasalanan. Para lamang lumabas na wala siyang kasalanan at ang kapwa niyang may kasalanan. At ang taong mababa at nagpakababa sa kanya, kukwento pa, tingnan mo Eka, dahil siya talagang may kasalanan, siyang nagpakababa, siyang humingi ng tawad. Akala naman niyang nagmagaling at natuwa, hindi naririnig at nakikita ng ama yaon. Kaya humanda siya. Dahil siyang mataas, makikita ng ama, ang kataasan mo anak, sa akin di maaari ito. Nagpakababa man ang kapwa mo, ako hindi bababa sa iyo. Buhay ba ang ama? At siyaon ang pawang katotohanan na nagaganap sa sanlibutan. Kaya nga't ang tunay na nakakilala at nakakita ng totoo at nakadama na, hindi na alintana ang pagtawanan man. Di baling sabihin siya may sala, ama naman ang nalugod, anong nawala? Wika nga ng tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nawa nga, ang bawat tumanggap na sa katotohanan, amakin man at pagtawanan ng sanlibutan ay matuwa pa rin, sapagkat ang ama naman ang nalulugod. At walang hindi may bibigay ang ama, mas mahigit na may magagawa siya kaysa taong susukuan mo at taong pinagpakababaan mo. Yamang totoo at tapat, ang ama ang gaganti sa lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Totoo ba ang ama? Sadyang kapag pinagnilayan mo, mahirap to pa rin. Lalo na, halimbawa anak ka, nagkamali ka sa ina mo, gusto mong pakitang wala kang mali, at ikaw pa rin ang tama. Sa pride mo, hindi ka susuko. Kaya mayroong anak na kinakalimutan ng magulang. O kaya na may ina ka, mataas ang pride mo, mali ka na, gusto mo pang pakita sa mga anak mo, manugang mo, apo mo, o sino man, na ikaw pa rin ang tama at dapat ikaw kilalanin dahil ikaw ang magulang. Hindi ka susuko. Pabayaan mo sila. Hanggang sa mamatay ako, hindi ako susuko. Ako dapat ang sukuan sapagkat ako ay magulang. Ano ba kung ina kang naturingan?
Kung nakilala mo ang Ama at nakita mo may mali ka, sumuko ka. Mapapatotohanan mo, tapat ka ngang anak ng Ama. Doon sa ginawa mo, baka dahil sa pagpapakababa mo, dahil sa pag-amin at pagtanggap mo, ang gulo ay naging payapa. Kaya lamang ang nagaganap sa marami, hindi inaalintana kung ano ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ang dinadama nila. Kaya sa halip na mapatag, mapanatag, maisaayos, mabuo na, walang nagaganap dahil sa kataasan ng tao sa lupa. Mga minamahal, mababa ka ba? Mapalad ka. Nagpakababa ka ba? Mapalad ka. Buong galak ka bang nagpakababa sa Ama? Itataas kaniya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mula sa gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy tinatagbilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Naunawa ninyo? Gaano man ang pagtuturong natutunan sa katauhan ng mga nagtuturo na kabanalan, may mga mang-aagaw na kapwa nila lang na kung sila'y patutokso't pagtitiwalaan nila'y salita ng kapwa nila, sila'y natatalot na aagaw. Subalit, sa tuwin ay binabalaan sila ng mabubuting aral at mabubuting salita na kailanmay huwag silang patatangay sa paalalang masama at paalala ng mga tao na hindi tama. Ngunit, madaling matukso ang tao, lalo't gusto ng ganito, gusto ng ganon, gusto ng ganyan. Pinagbibili ang karapatan ng Ama. Lalo't higit kung kailangan ang ganito at ganyan, pinagpapalit sa dangal na tinanggap, sa banal na nagahari. Ngunit hindi mo man gawin yan kung tapat ka totoo. Ang Ama ang magbibigay ng lahat ng karapatan mo para mapakita niyang siyang tinutupad mo, siyang sinusunod mo, siya rin ang magbibigay ng lahat para sa iyo. Kaya naman, ang bawat pangangalaga ng Ama sa mga anak niyang nagpapakatotoo, nakikipagtotoo, naroon ang kalingang hindi nila nababatid kung paano nangyayari't nagaganap, sapagkat sila mismong magpapatotoong kay hiwagang kumilos ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya naman ang bawat pagpapatotoo nila, siyang nagsisilbing tanglaw at liwanag ng kapwa nila upang mapakilala nilang lubos at totoo ang Ama. Kaya naman dahil sa kanilang mabubuting gawa, ang kapwa nila natuto't nakakilala sa kanilang mabuting gawa, ang Ama ang gumaganti sa kanilang lahat. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, gawa mo'y kay buti, gawa mong kay inam, siya pa rin ang gaganti. Lahat walang nalilihim sa Kanya. Hindi ko hinangad ang pila, ginto o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbadat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama.
Sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal, ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na niyakap at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli. At siya'y hinatid nila sa barko. Pagiging marapat at pagiging tapat ang ginawad ni Pablo sa lahat. Kaya naman ang tunay na nakadama at nakakita ng magandang halimbawa niya, siya'y minahal ng tapat, siya'y binigyan ng pagkakataon at pamamaraan kung papaano din nila gagantihan niyaon. Sa makatwid, anong ginawa mong mabuting hindi gagantihan? Anong pinaging dapat mong patotohanan na ang amang kumikilos sa inyong buhay na hindi nakita ng kapwa mo na tunay nga at katapatan ang iyong taglay? Mga minamahal, sino ang magnanasa nito? Sino ang gugusto nito? Sinong makatatalim at tutupad? Kung lahat ng tao'y sanlibutan, ang layon at makalaman ang mithiin sa buhay. Mga minamahal ko, kilala ng Ama, nakikita niya ang kaloob at kasipan ng tao, kaya't ang mga nagnanasa na patuloy na maghari siya, ilagak niyong ganap sa buhay na kaloob. Ang katapatan at pagiging makatotohanan at tiyabis mo ang sa inyo'y mangangalagang tupod, tutupad at tapat kanino man. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Halimbawa, mangangaral ka, sinabi mo, mahiwaga ang Diyos, manalig ka, magtiwala kayo. Paano mong mapapatotohan ang mahiwaga siya kung sa iyo wala pa siyang napakitang kahiwagaan? Di ba't napapaliwanag mong mahiwaga siya at mahimala siya dahil sa nagaganap sa buhay nyo? Kaya't nang pinatutupad na ng Ama sa buhay nyo ang kaganapan para labanan nyo yaan at mapakita niyang siya ang kikilos sa inyo, dapat alalahanin siya sa tuwina. Hanggang sa hindi nyo namamalayan, nahulag po sa inyo na pagtatagumpayan nyo at doon napapasok ang salita niya ay buhay na nabuhay sa inyong mga nagsabuhay. Buhay ba nga ma? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sulong mga minamahal, sa oras na ito, magpakababa kayo sa Ama. Buong puso kayong magsisi, humingi ng tawad sa lahat ninyong kamalian upang maitama, sa inyong kalabisan upang maawasan, sa inyong pagkukulang upang mapunuan, sa inyong kahinaan upang mapalakas, sa inyong kaguluhan upang mapayapa, sa inyong pag-aalinlangan upang paging dapatin niyang kayo'y maging matapat. At pagkatapos niyong ginawa ito, taimtim niyong idulog at hilingin ang nais niyong idulog at hilingin, magkapanabay tayo. Yumuko kayo. Sambitin niyo ang pagsisisi ng buong galak sa Ama.
Ngayon, sa inyong katahimikan, kung patuloy niyong nanamnamin ang Diyos Amang walang hanggan, sa buhay niyo'y lulubusin, tiwala niyong walang humpay. Sisikat ang liwanag ng inyong buhay, matama niyong hintayin ang katuparan. Nang kung ano ang nararapat na sa ikabubuti niyong ganap, kahilingan niyong sinambit, Ama ang nakabati. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. O Ama at Ama nila, lubos ang iyong kadakilaan. Kapangyarihan mo'y walang humpay, pagmamahal mo'y walang kamatayan. Tigib ka ng habag at awa kanino man. Liwanag mo'y walang kamatayan magpakailanman. Isibol mo ang galak sa mga nahahapis at nalulumbay mong anak. Buhayin mo ang pagmamahal sa mga napupuot at nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay. Mapadama mo ang pag-ibig mong wagas at malinis sa kanilang lahat, at tuwiran nilang makilala yaong iyong kapangyarihan, na di kayang liripin ni numan maliban iyong espiritu, na kung papaano'y binabamot, binahagi sa mundo, upang patuloy na makiisat, makitungo sa mga tao na binigyan mo ng buhay, upang may pumurit, sumambang ganap sa iyo. Sa ibabaw ng lupa bilang mga katauhan, na patuloy ipagwagaywayan ang iyong banal na pangalan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung minsan dumarating yung ginugulo ka ni Satanas para mawalan ka ng pagtitiwala, mawalan ka ng pananalig, mawalan ka ng pag-asa. Ngunit anak niyang minamahal, wika nga ng Ama, patuloy kang sa akin magtiwala at huwag magpalito sa iyong diwa, upang patuloy kong mapakita ang aking magagawa. Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nasiyahan po ba kayo sa pagdulog ng Espiritu Santo? Nagalak po ba kayo sa pagdulog ng Espiritu Santo? Natuwa po ba kayo sa pagdulog ng Diyos Anak sa Diyos Ama? Natuwa ba kayong lahat sa maaring tuparin pa ng Diyos na inaasahan ninyo at walang pag-alinlangan na kayo ay kanyang pagbibigyan? Kung magkagayon, mula sa oras na ito, paging dapatin nyo ng tapat sa puso nyo. Ano man ang pinagdaraanan nyo, huwag magiging kahinaan ng pagtitiwala sa mga pinagdaraanan, kundi lalong magpalakas, magpatibay, at magbigay sigla. Sa gayon, mapapatotohanan ng Ama na siyang Ama ninyo, na siyang anak at Ama na iisa sa Espiritu. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat buong galak, buong sigla, tao'y tinatanggap ng Ama. Ikaw anak niya, anak ka lamang niya, tumanggap ka ring tapat sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo'y
naghihintay, masarap namnamin ang tamis at dinamnam. May anghang man kung magkamisa ng buhay, anghang ng tapang sa pananalig at pananampalataya, nawa ang inyong kamtan. Na habang ninanamnam nyo't sinisimsim ang lamig na mapailan lang sa inyong lalamunan, sa kending inyong nakamtan, dili kaya'y tamis sa inyong nakamtan, patuloy niyong alalahanin, amay buhay na buhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Subukan ninyo, palayain yung lahat ang nilalaman ng puso nyo na hindi marapat na nananahan dito sa kaloob-looban ng inyong dibdib. Tingnan nyo, kundi makalaya rin kayo sa pait na nalalasap nyo. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal na pinagkatiwalaan ng buhay at pinagkatiwala sa tumubos ng buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Noon, ang tanong ko sa Panginoon, paano ako mangangaral? Wala akong alam. Sa unay pag-aalinlangan, sapagkat baka mamaya, ang sa isip ko noon, baka mamaya magkamali ako. Baka mamaya may mali sa sinabi ko. Baka mamaya sa sinabi ko ako rin ang mapahamak. Alam niyo po, maliwanag na tinura ng banal na Espiritu, bakit gagamitin pa kita at pagagamit ka naman kung kapahamakan ang sasapitin mo? Ano't sa tuwin ay tinatanong mo kung anong sasambitin mo, bakit di ibuka ang labi mo at luluwal salita ko? Kaya't sa oras na daratal ako mismo ang pipili ng katagang isasambit ng labi mo. Ibubuka ko sa bibig mo, itutulak ng dila mo. Kaya naman ang bawat araw, hindi na kailangan pag-aralan, kundi kung ano ang ninanais idatal at iluwal, siyang nasasambit sa harapan. At yan ang pawang katotohanan. Kayong mga nangangaral dito, kayong tumitindig dito, iniisip nyo ba yun kung ano sasabihin nyo mamaya? Iniisip nyo ba kung ano pa sasabihin nyo? Pagtiwalaan nyo ang Diyos at gawin nyong tapat siya, siyang magbabalangkas ng mga salita niya at siya rin ang magpapatupad ng mga totoong salita niya. Hindi pagdaka-karaka-raka, ang wika nga'y sumibol man ang halaman pagdagay may bunga. Ngunit habang nagluluwat, kanya-kanyang takda iyan sa pamumunga, kaya nga't may binigay siya ng araw, buwan, taon, kung kailan bubunga ang halaman. Di baga? Sa gulay na gumagapang, ilang buwan. Alam ba ninyo, sa palay na hindi gumagapang sumisibol, ilang buwan?
Sa makatwid ang amang nagbigay ng takdang pamumunga. Kaya magtanim ka lang ng magtanim tulad ng palay, tulad ng gulay, tulad ng mga prutas. Sa takdang panahon, pamumungahin niya rin yan. Ganyan ang ibig sabihin ng Ama. Kung nagtatanim kayo, may aanihin. Marami ang aanihin, kakaramputang mag-aani, wika niya sa banal na aklat. Sapagkat malawak ang lupain, maluwang ang sandaigdigan, maraming pagpapala, iba't ibang pagpapala. Siya ang lumilikha, gumaganap dito sa lupa. Hanapin mo lang kung anong nakatala at nakatakda sa iyong kapalaran. Nang dahil di mo alam, patuloy kang lalaban sa buhay. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naniniwala ba kayong, tingnan niyo po yung mariposa, bago siya naging mariposa, anong pinagmulan muna niya? At simula muna sa uod. At nang maging uod siya, ano siya? Tingnan niyo po. Kung makikita mo, nakakatakot. Pero nang maging mariposa na siya, lumilipad na siya. Ano? Ano ibig niya sabihin? Mga minamahal, kung sa unay uod lang kayo sa pananaw ng kapwa nyo, na para bagang wala kayong silbit, walang kwenta. Subalit sa kalooban ng Ama, bibigyan niya kayo ng bagwis na matibay para makalipad kayo at makakyat kung saan dako. Buhay bang Ama? Kaya mitiin niyo siya. Ang sa tuwin ay sumainyo, ang sa tuwin ay madama nyo, ang sa tuwin ay manahan sa inyo, upang ang wala niyong silbing buhay ay magkaroon ng kabuluhan. Mga minamahal, tandaan ninyo, ang salita'y mahirap pag-aralan. Hindi ito kusang mapag-aaralan mo kung napakahirap mong matandaan. Ngunit ang Diyos, maituturo niya sa iyo, dumadatal, bumubukal ang salita niya, di mo man hanapin yan. Tanggapin mo lang siya at pakinggan, ituturo niya sa iyo yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapos na. Ganun lang kasimple yan, anak. Pag dumating sa kanya yun, huwag niyong pansinin. Sapagkat, ganun lang yun. Tapos na. Para ba yung, halimbawa ay, gusto mong magwala, ano? Puro sama ng loob ka, pumunta ka sa dagat. Mag-isa ka doon. Ah! Sabi mo, walang makakarinig sa iyo doon. Walang makapagsasabi sa iyo, baliw, baliw, baliw. Ang Diyos, maririnig ka roon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pero siya, hindi siya ganyan. Dahil lang sa sakit siya. No? Marunong siyang pumalakpak. Palakpak nga, anak. Palakpak. Ayun. Pumalakpak. Anong pangalan mo? Ha? Ano nga? Maris? Ano? Tingnan mo nga ako. Marie. Si Marie. Nakaraos ka na. Tapos na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano? Ang mga nagaganap na tradisyon. At tulad na Santa Cruz, tradisyon lang yan, ano? Hindi yan mission, ano? Mission po ba yon? Tradisyon yun, ano? Yun ang tinatawag na tradisyon, ano? Kaya kahit na halimbawa, nagprosesyon kang napakalayo, pinakita mo yung maganda mong damit, maganda mong muka, tradisyon lang yon, hindi mission. Hinahangaan ka. Pagkatapos na mag-aipabo, ay, iwan, mahirap. Gumastos ka. Sabi ko, Panginoon, ba't kaya ganun?
Yung mga ginagastos sa ganun, ba't di kaya ibigay sa mga walang makain? Ay, sa bagay po, anong karapatan ko naman sabihin yun? Sabi ko, habang ako mag-isa'y nag-iisip, sabi ko, Panginoon, ano po bang napala doon? Nakinabang po ba sila doon? Anong napala nila, anak? Dahil lumustay sila ng salapi at saka sila napagod. Pagkatapos kay may nilagnat dahil nahaba nilakad. Pagkatapos kay naamoy ang usok, na allergy. Patay, sabi ko. Buhay po ba ang Diyos? Pero tradisyon, yun ang tradisyon ng Pilipino, ng mga Katoliko. Ano? Kaya naman pinagtatawanan tayo Ano po? Tradisyon para lumabas ang kagandahan, para lumabas yung pera, para mag-alay kay Mama Mary. Si Mama Mary na may rebulto, hindi kumikibuyang kahit ilang beses mong alayan ng bulaklak Hindi niya sasabihin, anak, magpakabait ka, tulad ng bulaklak na bumubuka. Sana'y bumuka rin ang iyong pananampalataya. Hindi niya naman masabi yun. Sino magsasabi nun? Ang Espiritu niya. Kaya nawa, habang dumudulog at nananalangin, naglalakad, nag-aalay ng bulaklak, nag-aalay ng prosesyon, sana sabihin, Mama Mary, makawangis ko nawa ang pag-uugali mo. Upang sa gayon, itong ginawa kong ito'y hindi masayang, kundi may pakinabang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang sadyang napakahirap magturo, baka murahin ka pa ba't binihingan ba namin kayo ng pera? Ba't kinineperhisyo ka ba? Hindi nga po Kaya lang pag may nanghingi, sasabihin, pwede po ba kang mangilak kami? Nanghihingi po kami ng para dun sa ganyan. Ano ba sakit nun? Binigyan ng 20 pesos. Diyos ko, 20 pesos, makakabili ka ba ng medical doon? Ilang piraso? Hindi na iniinom ang medical nung pasyente. At iniinom kung hindi 1,000 walang pambili. Binigyan 20. O binigyan ng 100, binigyan ng 500. Masama pa loob. Pero sa ganong kagarbuhan, sa ganong sisikat, sa ganong mapapasikat, nako, sigurado, libo-libo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Gusto ba ng Ama yon? Ang tanong ko lang po, gusto ba ng Ama yon? Gusto ba ng Ama yon? Kayo, gusto ba ng Ama yon? Pero hindi po natin pakikialaman yun, At di tayo nakikialam. At lalong wala tayong pakialam. Pinasusuri lang sa inyo. Tama ba gayon? Kaya lamang, nasa sa inyong pananaw yan, nasa sa inyong pananampalataya yan, nasa sa inyo. Yamang nananalig at nananampalataya na kayo, gawin ang tama. Sapagkat wala namang probetsyong makukuha sa ganon. Gawin mong magpakabuti sa kapwa mo at higit sama, may probetsyo kang matatanggap. Magandang umaga po sa pahapon, mamaya. Magandang umaga sa inyong lahat. Patuloy na maging maganda ang umaga. Kasiyahan, pampapasaya. Okay. Pero yung gumastos ka ng 20,000 sa damit, 30,000 sa damit, 10,000 sa damit, bigay mo na lang yun sa walang kinakain, di ba? Tama na yung 3,000, maganda-ganda na, di ba? Kaya lang, ano nga bang pakialam? Ano nga bang pakialam mo doon? Wala ka namang pinapakialaman sa iyo. Ngunit ang sabi ng Ama, dapat matuto ang mga anak ko kung paano ang tunay na pananalig sa akin. Pagtitiwala sa akin, totoong, mabuting gawa para sa akin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, Santa Cruzan ngayon, si Mama Mary ginagunita. Ang tanong, pagkatapos kaya ng Santa Cruzan, naalala si Mama Mary. Kung ano yung ginawa, ginampanan niya sa lupa.
Hindi. Hingi lang ng hingi. Mahal na birhen, pahingi kaming pera. Mahal na birhen, makapasaan ako. Mahal na birhen. Puro mahal na birhen, di na nasabi yung Ama sa pangalan ni Kristo at sa pamamagitan ng mahal na birhen. Gamitin mo po siya. Humuhiling ako sa iyo, mahal na birhen, pakinggan po sana ako ng Ama. Dapat ganon. Ang tunay na pananalangin na mula kay Mama Mary, ganito. Mahal na birhen na inanalagi sa klolo, o kung sino mang birhen ang pangalan na tinagurian sa kanya. Sa pamamagitan ng anak mo, idulog mo kami sa kanya. Nagtitiwala kami sa pangalan mo at pangalan niya, diringgin kami ng Ama. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Sapagkat ang Ama ang kapasyahan, sa kanya nagmumula, at siya ang may kapangyarihan para ibigay ang kahilingan. Ngunit dahil mahal niya si mahal na birhen, mahal niya ang anak, ang salita mo ay matuwid niyang pakikinggan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. May natutunan ba kayo? At pagkatapos ay naku kalaki ng nagastos ko. Nakwenta yung ginastos. Pero yung kapwa niya nang hihingi ng konting bigas ayaw bigyan. Magandang umaga, mamaya hapon na. Pakibigay na po ito. Mga minamahal, wala na pong bendisyon. Sapagkat may misyon. May misyon. Masarap magmisyon. Masarap magmisyon. Masarap magmisyon. Kung ang misyon mo'y totoong misyon. Buhay bang Diyos? Ngunit kapag ang misyon mo ay komplikasyon, mahirap yan. Ano yung komplikasyon? Nagmisyon ka, naging komplikasyon, napasama ka pa kaysa sa dati, hindi ka nagbago, sumama pa ugali mo, nagmimisyon ka niyan. Dapat naiiba ang nagmimisyon. Nababago, bumubuti kaysa dati. Naku, baka kaya wala nang sumama ni Re dahil, sasamay ka ako, nagbabago ako apo. Tama lang yan. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Tayo na po. May bukas pa. Lagi niyong tatandaan, may bukas